Blessed evening, brothers and sisters in Christ. Welcome po sa ating live devotional program ngayong gabi. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na naman po muli na magkasama-sama tayo dito po into His presence. Alam ko po ang iba natutulog na, ang iba naman ay naghahanda sa pagtulog. Kung hindi pa po kayo dinadalaw ng antok, halika po, magsama-sama tayo at mag-meditate sa mga salita ng Panginoon. I'm so happy to be spending this time with all of you. Nais ko pong batiin lahat po ng kapatid, kaibigan, kasama po natin sa gawain ng Panginoon. Diyan po sa Luzon, Visayas at dito po sa Mindanao. Good evening po sa lahat. Likewise, I would like to greet a blessed evening po yung mga kapatiran natin. Lahat po na naaabot ng devotional program na to sa labas po ng ating bansa. Good evening and may God bless you all. Salamat po sa kadakilaan ng Diyos. Tonight, we will be embarking on a beautiful journey po dito sa pag-explore ng napakagandang katotohanan about po sa kadakilaan, kabutihan ng ating Panginoon. So before we dive in, I would like to invite everyone to just take a moment to settle. I-quiet po muna natin ang ating mga minds. I-open po natin ang ating mga sarili diyan po sa presensya ng ating Panginoon. Let us all pray. Dear Heavenly Father, as we gather virtually tonight, buksan mo po ang aming puso at isipan. May your presence be with us. Salamat po, Panginoon, just for your countless ways of showing how good and merciful you are to us. In spite po ng aming mga frailties, mga kahinaan, we recognize, Lord, that your breathtaking beauty na naipapakita po sa kalikasan, ang iyong pong pag-ibig na nakapaligid sa amin, higit pa po sa lahat ng bagay. Salamat po. Your presence and fingerprints are everywhere, Lord. Thank you. We recognize your glory. Your light fill this space and guide our thoughts, O God, as we explore the depths of your love. Patawarin po kami sa aming kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Again, welcome po sa lahat. Sisimulan po natin ang ating pong pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po dito sa isa sa pinakamagandang usapin. Ito pong isa sa mga katangian ng ating Diyos na buhay. So, we will start it with a question. What is God's goodness? Ano po ba ang ibig sabihin ng tanong or praise na goodness of God? Diba, isa po ito sa mga kadalasang inaawit sa ating mga iglesia kapag nagkakaroon po tayo ng pagtitipon, pagsamba. Okay? Ano po ba ang konsepto ng kabutihan ng Diyos? Remember that the goodness of God is one of the cornerstone po ng pananampalatayang Kristiyano. And alam po natin yan bilang mga tao ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, at bilang bahagi ng iglesia kung saan po tayo kabilang, we exactly and do know already what does it mean about, what does the word goodness or God goodness para sa ating lahat. Hindi po ito luma na sa ating pandinig because we experience it. We live on it. Pero marami pong tao na hindi pa po talagang tahasang naiintindihan kung ano po ba talaga ang ibig sabihin o kahulugan ng kabutihan ng Diyos.
Well, ngayon pong mga oras na 'to at mga sandaling ito, we will be looking at some of the words of God as part of our meditation, speaking about God's goodness. So, first we will turn to the beautiful declaration po ni Psalmist David diyan po sa Psalms. Ano po ang sinabi niya diyan sa Psalms 145 verse 9? The Lord is good for all, and His tender mercies are over all His works. Makikita po natin dito na tahasang sinabi ni David na kung nais mong makita at maramdaman ang kabutihan ng Diyos, lumingon ka sa paligid mo. Kasi po may maling kaisipan about kung ano po talaga ang ibig sabihin ng salitang ang Diyos ay mabuti. Why God is good? Ano po ang basis natin? Remember that God goodness is not just about a pleasant feeling. Hindi po ito depende according nga po kay Charles Stanley na the goodness of God is not dependent on what man's feel, think, or act. Hindi po yan dependent sa anumang bagay kasi po ang goodness ng Diyos is in fact inherent character na yan o nature ng Panginoon. Kapag pinag-aaralan po natin ang attributes ni God, makikita po natin na isa rito ay yung Diyos ay mabuti. God is good. Remember that to be able to understand ito pong konsepto ng kabutihan ng Diyos, hindi natin kinakailangan pang pag-aralan ng Diyos. Kaya po, mali ang sabihin na if we want to learn the characteristics of God, then let us learn about God, let us study God. Hindi po natin pwedeng pag-aralan ng Diyos. Ang pwede lang po nating matutunan at mapagtanto ay yung mga bagay-bagay ukol sa Diyos, lalo-lalo na po yung karakter niya. Kasama po sa itong katangian ng Diyos bilang mabuti ay ito pong pagiging mapagmahal. Okay? Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay dakila. Ito po ay ilan po sa mga bagay na nakapaloob sa kabutihan ng Panginoon. Sabi nga po sa Psalms 100 verse 5, For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. So, wala pong pwedeng pagmulan ang kabutihan ng Diyos kung tatanungin natin, bakit ba naging mabuti ang Diyos? Saan ba galing ang kabutihan ng Diyos? No. Tulad nga po ng na-mention natin kanina, if you knew God and you experienced the love of God, the faithfulness of God, the compassion of God, therefore, in totality, na-experience mo po kung gaano po kabuti ang Diyos. Kasi dyan po nakapaloob ang lahat. He is the source of all that is good. Kaya nga po ang hirap ipaliwanag because this goodness, nagpi-permits po yan, pumapasok po yan sa lahat ng kanyang creation, kabilang po ang tao. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay mabuti dahil tayo ay mabuti. Hindi po. Hindi rin natin pwedeng sabihin na ang basis ng kabutihan ng Diyos ay ang lahat ng bagay na nakikita natin sa paligid. Instead, baliktad po. Tayo at ang mga bagay na nasa paligid ay resulta po ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga po mayroong isang awitin ang Papuri Singers, di ba? Sabi, hindi kayang isulat ng lapis sa papel o iguhit man ng pintura at pinsel. Ang kadakilaan niya ay hindi kayang ipaliwanag. Kahit sino mang paham o matalinong tao, hindi po kayang ilagay o i-confine ang Diyos sa isang box para maintindihan kung gaano siya kabuti at saan nagmumula ang kabutihan niya. Again, as I said, it is His very nature. Ito po ang talagang inherent character ng Panginoon, ang maging mabuti. So, ano po ba ang mga halimbawa ng pagpapakita ng kabutihan ng Diyos? Psalms chapter 19 verses 1 to 3, sinabi po dyan ng salmista, The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Wala pong rason ang tao para hindi makita
at maramdaman na ang Diyos ay mabuti. Sabi nga po dito sa binasa natin, di ba? If you will just simply look around you, friend, ladies and gentlemen of God, the Bible declares that the magnificent goodness of God is manifested dyan po mismo sa kanyang nilikha, sa kanyang ginawa. Ito po ay nagsumisigaw kung gaano po kadakila ang Panginoon. So, for a person to question kung talaga bang mabuti ang Diyos, well, siguro hindi niya naiintindihan kung ano tong mga bagay na nasa paligid niya. Because these are the best reflection and example of how good is. Kadalasan, naki-question po natin kung talagang mabuti ang Diyos dahil po sa mga experiences natin sa buhay. Di po ba? Kapag tayo po ay dumaraan sa isang sitwasyon na para bang ang bigat-bigat o kaya nandoon tayo sa sirkumstansya ng buhay natin na para bang wala tayong makitang maganda o liwanag, so doon po tayo nag-i-start na magtanong, is God really good? Kung mabuti ang Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Kung mabuti ang Diyos, bakit hinahayaan niya na may pagdurusa? Kung mabuti ang Diyos, bakit may mga tao na ang dami-dami ng luhang itinulo? Dahil po sa napakahirap na karanasan na dinaranas nila dito sa mundo. If God really good, then why He allowed, especially the good people, to suffer? Well, ladies and gentlemen, again, sabi nga po kanina, ang kabutihan ng Diyos ay hindi po dependent sa nararamdaman at sa sirkumstansya na dinaraanan ng tao. Why? Because God is inherently good. So, may mga pagkakataon na naisukatin ng tao ang kabutihan ng Diyos. Meron pong pag-aaral naalala ko po nung nasa kolehiyo ako. Kasi isa po sa mga paboritong subject ko, ito pong philosophy, yung pong ethics. Isa po sa mga itinuro ng professor ko is yung konsepto ng how to attain the highest good. Ito po ay mula sa katuruan ng isa sa mga kilalang o prominenteng philosopher na si Thomas Aquinas, yung summum bonum. So, what does the highest good concept means? Ito po daw yung paraan na pwedeng gawin ng tao para maging masaya sa buhay. At upang maging masaya sa buhay, dapat ma-attain mo yung pagiging mabuti. Now, ang question, base sa kaisipan na ganito, ano ba ang paraan para sa kanila na maging mabuti? So, sabi nila, unang-una, para maging mabuti ka, you need to live a virtuous life. Pagsikapan mo na maging mabuti, huwag kang gumawa ng masama, huwag kang mag-isip ng masama, huwag kang magsabi ng masama. So, ibig sabihin, araw-araw, magsisikap ka na huwag mong ilalagak ang sarili mo sa mga bagay na ikasisira mo. So, sa madaling salita, it is based on man's effort, okay, to achieve this ultimate good. Pangalawa pong paraan para daw ma-attain itong kabutihan na tulad ng Diyos is based on reason and logic. Kapag matalino ang tao, ibig sabihin nakakaisip siya kung ano ang mabuti. Pero ito po ay taliwas sa katuruan ng banal na kasulatan. Maganda rin po dahil sa kaisipan na ito ni Thomas Aquinas kasi sinali niya po para maging mabuti daw ang tao, isama rin yung pananampalataya. Pero dito po sa equation of attaining the highest good, nasa huli po ang pananampalataya. Pero when we look at the Bible, makikita po natin ano po yung framework on how to achieve goodness. Unang-una, para po masabi natin sa sarili natin that we achieve the level of goodness is unang-una dapat i-recognize natin that we are not good. Romans chapter 3 verse 10, sinabi po dyan, there is none righteous, no not one. Wala pong sinumang tao na isinilang dito sa mundo na mabuti. Wala pong sinumang tao na pwede pong ipangalandakan na wala kang nagawang masama. Hindi po natin pwedeng i-qualify ang ating sarili sa mga tao na tinatawag nilang malinis. Dahil wala pong kalinisan ng kalooban na makikita sa tao.
lahat po tayo na isinilang dito sa mundo, makasalanan. And therefore, the first thing that we need, okay, to realize in order to achieve this kind of goodness from the Lord is to accept that we are sinner. Makasalanan po tayo. And only by the grace of God na pwede po nating ma-experience yung kabutihan. The Bible emphasizes na ang totoo pong source ng kabutihan ay unang-una, isurrender mo dapat ang iyong buhay dyan sa paanan ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, sinasabi po dyan, for by grace ye are saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God and not of your works, lest any man should boast. Kung ang source po ng kabutihan inherent sa tao, hindi na natin po aasahan ang biyaya ng Diyos. Hindi po. Pwede po nating ipangalandakan dahil po tayo yung mabuti, pwede po nating maligtas ang ating sarili. Hindi po. Pangalawang bagay, kinakailangan pong ilagay natin ang ating pananampalataya diyan kay Jesus, kay Jesus Christ. Since the grace of God is none other than Jesus Christ. So the Bible presented Jesus Christ as the only path to God's goodness. Ibig po sabihin, kapag nalasap po natin ang kabutihan ng Diyos, kasunod po niyan ang tinatawag natin ang buhay na walang hanggan. It is through faith in the grace of God that we can receive forgiveness and experience the everlasting love of God that reflects His total goodness. John chapter 40 verse 6, ang sabi po dyan na ating Panginoon, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So dito po, ini-emphasize na kahit ano pong gawin ng tao para maging mabuti, hindi po niya magagawa. Wala po tayong abilidad para at isaayos ang ating sarili. And in fact, wala po tayong kapasidad at pwedeng gawin upang sa ganun, ma-reconnect po natin ang ating sariling sira dyan po sa perfectong Diyos. So God is good, and His goodness is reflected through His grace, no other than Jesus Christ. So if we want to experience that goodness, then let us accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. This is the only way. Not by works. Not anything else para po maayos natin ang ating sarili. The Bible strongly stress that good works is not a part of being good in the sight of God. Hindi po. Sabi sa Romans chapter 5 verse 1, malinaw po na in-emphasize dyan ni Paul, di ba? For being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, the only way that we can pacify ourselves para po magkaroon po tayo ng tinatawag na kapayapaan at tamang relasyon sa ating mabuting Diyos, kinakailangan po nating tanggapin si Jesucristo sa ating buhay at itira po siya dito sa ating mga puso. Ano po ang gawa ng mabuti? Ito po ay reflection lang kung ano na po tayo dyan sa Panginoon. Diba? Balikan po natin ang sinabi ni Paul dyan sa Ephesians chapter 2 verse 10. For we are all workmanship in Christ Jesus, created unto all good works. So sa madaling salita, yung pong kabutihan na lalabas sa atin ay produkto na po ng ating kaligtasan. Hindi po tayo gumawa ng mabuti. Hindi po tayo nagsikap na maging mabuti upang maligtas. Naligtas na po tayo para po sa ganun, maipakita natin sa tao ang katotohanan ng kaligtasan ito, kinakailangang gumawa tayo ng mabuti. Maging mabuti tayo sa harap ng tao. Okay, James chapter 2 verse 7, malinaw po na sinasabi, even so faith, if it hath no works, is dead, being alone. It is dead not in the sight of God, because we became righteous through Jesus Christ in the sight of God. Pero ang tao po, hindi naniniwala sa salita lang. Paano po natin maipapakita na tayo'y totoong ligtas? Paano po natin masasabi sa lahat ng tao na ang kabutihan ng Diyos ay nalasap na natin at nasa buhay natin kung hindi po tayo gagawa ng mabuti? Okay? Kasi po ang tao, ang konsepto is to see, is to believe. Prove to us that you are saved. And how can we prove it? By doing good works.
Okay. So ano po ang essence ng katuruan na ito? Ano po ang sinasabi ng Biblia? It emphasizes that our acceptance to the grace of God through faith ay namamanifest po sa ating mga mabubuting gawa. Ito po, again, ay resulta ng ating kaligtasan. Hindi po vice versa. Ngayon, kapag dumaranas po tayo ng mga pagdurusa, paghihirap sa buhay, habang sumusunod po tayo sa Panginoong Diyos, dahil tayo ay gumagawa ng mabuti, wag po natin hayaan na ito ay magbulid sa atin doon po sa lugar na kung saan magda-doubt tayo sa kabutihan ng Panginoon. Where in fact, we have already tasted the goodness of God. Nalasap na po natin. So bakit babalik pa po tayo doon sa posisyon na magdududa tayo at magtatanong, mabuti ba talaga ang Diyos? So, sabi po dyan ni Paul sa Romans 8:28, it reminds us, and we know that in all things God works together for good, to them who love God and to them according to His purpose. Ang layunin ng Diyos sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos at bilang bahagi ng kanyang iglesia ay magpatuloy po tayong mabuhay ng may kapayapaan at katiwasayan ng isip na tayo po ay sigurado na dyan sa kanyang mga kamay. Alam po natin ng ating mabuting Diyos ay naglagay po at naghanda ng isang maayos na kinabukasan para sa ating lahat. Though, at this present time, we are experiencing things na masasabi natin na medyo mahirap, medyo masasabi po natin na kadalasan nasasaktan po tayo. Meron pong pagkakataon na nagdudulot to ng kahinaan, ng panlalamig, pero take note, mga kapatid, ito ay isa lamang po na bagay na kinakailangang daanan natin upang sa ganun ay maipahiwatig natin sa Panginoon na handa tayo sa lahat ng bagay dahil ito po yung ating commitment sa Kanya that for better and for worse, we will continue to follow Him and to live under His goodness because yan po ang ating yan po ang dedication natin para sa Kanya. We knew exactly that we are serving a good God. Wala pong question yan. So how can we become a beacon of God's love para po sa mga taong nasa paligid natin, especially unang-una po sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, relatives, friends, loved ones. So, kinakailangan pong maipakita natin sa kanila nang walang pagdadalawang isip na ang ating sinasambang Diyos, ang ating pinaglilingkurang Diyos ay tunay at tapat, dakila at mabuti. Kaya po yung expression na God is good, kinakailangan laging makita po ng tao sa atin. Hindi po tayo dapat magbigay ng kahit anong hint na magbibigay po ng pagdududa sa mga taong lalo-lalo na hindi nakakakilala sa Diyos. Let us start with a simple act of kindness to reflect God's goodness. Sa paanong paraan po? Hindi naman po lagi na sa pag-extend po ng tinatawag natin sa mga material na bagay o sa financial na pamaraan kasi minsan po wala rin po tayo niyan. Pero hindi po limitado doon ang papapakita ng mabuti. Pwede po sa pamamagitan ng pag-tap sa kanilang balikat if we know na they are struggling sa kanilang buhay, sa pamamagitan po ng pagdarasal, sa pamamagitan po ng pakikinig, sa pamamagitan po ng tinatawag natin pagdamay. So we need to be sensitive enough sa pinagdaraanan rin po ng ating mga kaibigang kakilala at maging po ng ating mga kasama na po sa pananampalataya because yan po ang isang gawain ng isang tao na talagang tunay na naka-experience po ng kabutihan ng Diyos. So, tandaan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus diyan po sa Matthew chapter 5 verse 48. You therefore be perfect as your heavenly Father is perfect. So, while we may not achieve literal perfection po kasi mahirap po talaga yan, hindi po natin kayang maging perfecto. Pero ano pong ibig iparating po dito ng ating Panginoon? Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano at bahagi ng Iglesia, kinakailangan po mag-strive tayo na ma-embody po natin yung karakter ng Diyos
yung likeness niya, yung kindness niya, yung compassion at forgiveness dito po sa buhay natin. Para sa ganun, kahit po hindi natin ipagsigawan na tayo Kristiyano at anak ng Diyos, sa pamagitan po ng pag-reflect ng kabutihan ng Diyos sa atin, sa pamagitan rin po ng kabutihang lalabas sa atin, madadala po natin sila sa paanan ng Panginoon. So, in totality po, again, mga kaibigan, kapatid, mga kasama sa gawain ng Panginoon, tandaan po natin na ang kabutihan ng Diyos is always present po sa buhay natin. Tulad po yan siya ng isang napakagandang awitin na kahit gaano po ka dilubyo ang buhay natin, dumadaan tayo sa maraming pagsubok, pero kapag nare-recognize at naalala po natin kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay natin, babalik at babalik tayo dun sa kaisipan na ang Diyos ay mabuti. Why? Because He did a lot of things on our behalf. So wala pong question dyan. So even when things get tough sa buhay po natin, even sobrang bigat na po ng dala natin, remember na in every situation sa buhay po natin, the goodness of God will always follow us. Hindi po na tayo iiwan, hindi po niya tayo tatalikuran. Remember tonight, ladies and gentlemen of God, so as we reflect on all the good things that God has done in our lives, maliit man po o malaki, we consider it as God's amazing blessings po para sa atin. So napaka-importante po, again, na i-share po natin ang kabutihan ng Diyos sa iba. Huwag po natin sasarilinin. Maging mabuti rin po tayo sa iba. Maging mapagmahal rin po tayo sa iba. Maging mapag-unawa rin po tayo sa iba. Maging source rin po sana tayo ng kagalakan para sa ibang tao. So, it is my prayer that at this juncture lang po, limitadong oras o maikling oras po ng ating pagsasama-sama ay nagawa po natin na maunawaan kung ano po ang ibig sabihin ng ng praise na God is good. Again, God is good all the time. And all the time, God is good. So, there is no question about the goodness of God. So, we experience it. So, let others experience it also through us. So, tandaan po natin, there is nothing greater or more beautiful po sa buhay which is spent in the presence of God. So, nawa ay makuhaan po natin ng inspirasyon ang mga salita ng Diyos. Naway ito'y magamit rin po natin bilang ating sandigan sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. At nawa ay gabayan rin po tayo ng mga salita ng Panginoon sa ating pong continuous na commitment sa pagbibigay po ng ating mga sarili dyan sa kanyang gawain. Huwag po tayong mapagod. Sama-sama po tayong sambahin ang ating Panginoon sa iglesia kung saan po tayo kabilang. Magtulungan po tayo, sama-sama po tayo, hawak kamay, kasama ang Diyos na mabuti. Hindi po niya tayo iiwan. Yan po ang kanyang pangako sa atin. 'Di ba? Kung mayroon pong bigat na nararamdaman, wag pong i-question kung Diyos ba ay mabuti. Remember His invitation, "Come unto me, all of you who are labor and are heavy laden, and I will give you rest." So, let us rest in the goodness of God. Maraming salamat po at nawa pagpalain po tayo muli ng ating may kapal. Yuko po tayong muli at pasalamatan ng Panginoon sa isang panalangin. Our most precious and loving Father, Panginoon, na-experience na naman po namin, O God, ang iyong pong kabutihan mula po sa iyong mga salita na ibinahagi sa amin ngayong gabi. Sa amin po pamamahinga, O God, we know that we can rest in your bosom. Alam po namin na hindi mo po kami iiwan. Dakila at tapat ka, Panginoon Diyos, sa iyong mga anak.
May mga panahon po, O God, na kami nagkukulang. May mga panahon po, Panginoon Diyos, na kami nagdududa. O God, we pray at this very moment na ikaw po sana ang tumulong sa amin upang ang mga bagay na ito na naglilimita sa amin para magtiwala sa iyo ay matanggal. Gabayan mo po kami, Panginoon Diyos. You know our situations. May mga anak ka po ngayon na nakikinig o kaya namamahinga na nangangailangan po ng iyong presensya. Lord, help us to see your goodness in every situation in our lives. Help us, O God, to draw near with humility dyan po sa iyong presence. Heavenly Father, there's nothing we can do alone. Lahat po ng bagay magmumula lang po sa iyo, Panginoon Diyos. Help us to trust you. Help us to lean on you. Help us to hold your hands as we walk dito po sa Christian journey namin, O God. Help us. Again, Lord, ang hina namin kung wala ka. Ikaw lamang po ang aming lakas. Ikaw ang aming sandigan. I-bless mo po ang lahat ng iyong anak, ang lahat ng iyong iglesia, ang lahat po ng Panginoon Diyos na nakikinig ngayon. Bless us all, O God. Again, forgive us of our sins. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. Marami pong salamat. Isang mapayapang pagtulog. Amen and amen.